I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Trabaho para sa ating mga magsasaka at para naman mas maging maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer na kailangan natin talagang alagaan at sila ang nagpapakain sa ating lahat. Kaya kailangan ng ganitong mga klaseng facilities. Kaya ito po ay hindi lamang isa ito. Nagtatayo tayo ng altogether, nakapagtayo na tayo ng 152 nito sa buong Pilipinas. Wow. Pero hindi pa kami tumitigil. Next year, how many? This year, how many do we? So drying system, sir, Yeah. 307. By this year, magtatayo pa tayo ng mga 300 plus na drying systems para nga yung pagpatuyo. Parang ang sabi ko kay Secretary ng Agriculture, sabi ko sana naman 2025 na. Sana naman din na natin nakikita yung nagpapatuyo ng palay sa kalsada tapos sinasagasaan lang ng mga dumadaan na truck. Kawawa naman yung mga pinaghirapan nila ng mga ani. And that's why we are slowly developing the whole system. At kasama rin ang ibig sabihin yung whole system nandyan po, nagdala din kami ng mga traktor, may dalawang malaking harvester doon. At sa ating mga fishermen may kaunting tulong din tayo. Nagdala tayong bangka na may motor para magamit nila. At bukod pa ron, meron din tayong naibigay na tulong galing sa Crop Insurance Corporation sa mga nagsaka pero nasira ang tanim dahil sa bagyo. Para naman kahit hindi namin makumpleto ang dapat nakikitain nila, ay sana ito'y makatulong na sila para makabalik na sila para tanim ulit for the next season. Pati na yung mga inputs magtutulong to. Hindi lamang yung cash, kundi tutulong din kami sa mga inputs. Yan po ang ating mga ginagawa ngayon at sana po at ako'y nakakatiyak ako na kapag nasimulan na, pag na-open na ito at nagamit na ito, mararamdaman ninyo kaagad ang mas magandang patakbo, mas madali ang pagpadala ng ating ng bigas natin para sa dadalhin sa palengke. May truck pa pala. May kasama ring truck para doon. Para sa lahat ng gamit ninyo, dadalhin nyo sa palengke o kung anong pangangailangan ninyo. Meron kayong sasakyan. At lahat po yan binubuo natin para masabi natin yung sistema. Ang kailangan lang gawin ng ating mga magsasaka, magtanim at alagaan yung kanilang tanim at mag-ani. Pagkatapos nilang mag-ani, ay tutulungan namin sila pag-process, pagtuyo, paggiling, pag-polishing, lahat na hanggang sa market, hanggang sa palengke. Kaya po, patitibayan natin ang ating agricultural sector para tayo ay nakakasiguro sa ating food supply. Kung ano man ang mangyari sa buong mundo na nawala ng bigas, tayo dapat magkaroon, lagi tayong merong sapat na bigas. Wala pa tayo ron, pero patuloy ang pagpaganda natin ng ating agricultural sector para naman masasabi na tayo sa Pilipinas ay we are completely food secure. Maraming salamat. Gandang umaga sa inyo. Oh, 'di ba guys? Ang galing ng Pangulo. Sabi sa inyo Ha? Bait-bait 'yan, oh. Matulungin talaga. Kumbaga inaalala niya talaga yung kapakanan talaga ng mga mamayang Pilipino sa bawat region. Kung anong pangangailangan. To the rescue lagi ang Pangulo. Ano ba 'yan? Nakaka-inlove. Ano ba 'yan? Hindi ibig sabihin, talaga nakakamangha, no? Galing talaga ng Pangulo, guys. So, dahil dyan, tingnan nyo itong mga binibigay niya. Tapusin nyo yung video, tingnan nyo. Thank you, guys, for watching. Ito, panoorin nyo to. Yan, nakita nyo yan, guys. Yan ang pasalubong ng Pangulo sa mga taga-Antique. Oh, sa mga magsasaka. Oh, si Digong ba, nagawa niya yan? Si Aquino, si Ramos, si Cory, Wale. Oh, tingnan nyo. Check pa more. Oh, saan kayo makakita niyan? Oh. Tingnan nyo ngayon, sinasabi nila pina-impeach ang Pangulo. Ay nako, ang daming nag-react. Ayaw nila, no grounds.
Kung makita nyo sa comment section, ay nako, nangaaway na sila eh. Pinagtatanggol ang Pangulo. O yan o. Tingnan nyo naman yan. O. Muntik ko nakalimutan i-updates guys. Hindi pwedeng hindi ko i-updates yan. Kailangan ma-inform ang sambayan ng Pilipino para malaman nila ang Pangulo nagtatrabaho. O ayan o. Ang bango ng bigas o. Wow. Yoo! Sarap! Galing. Galing ng idea ng Pangulo, ano? Alam nyo, pag ganito guys, sa iba't ibang lugar, mayroong rice processing system. At kumpleto ang tulong ng gobyerno. Nako. Totoo yan. Pag tuloy-tuloy yung tulong ng gobyerno sa local government, sa iba't ibang region, nako, talagang tambakin tayo talaga ng bigas. Baka mangyari pa mag-export na naman tayo guys. Oo, totoo yun. Katulad nung nakaraan sa panahon ng kanyang ama. Pakinggan natin si Sir. Department of Agriculture. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos at sa ating Secretary ng DA, Secretary Laurel, sa pagbigay po ng isang kapaki-pakinabang na programa sa aming bayan ng Tobias Fournier, ang Carabao Multiplier Farm. Ito po ay makakatulong sa ating mga farmers na ma-upgrade ang kanilang mga native na mga Carabao at isa rin sa makakatulong na extra income kapag sila ay nabigyan ng mga Carabao na ipamimigay ng ating Department of Agriculture sa pamamagitan ng pag-manage ng LGU Tobias Fournier. Ako ay isang beneficiary ng PCA ng isang 47,340 na seedlings. Ipinamamahagi po namin ito sa mga kapwa naming coconut farmers para makatulong mapadami ang produksyon dito ng coconut sa aming municipality ng Hamtik. Kasi po ngayon, nagpapatayo po kami ng coco oil mill sa Funda Hamtik at isa po itong mapagkukunan namin ng malaking produksyon sa aming coconut processing. Nagpapasalamat ako sa binigay niya sa amin na mga tulong. Sa ngayon po, marami akong natanggap na tulong galing sa ating DA at sa ating PCA dahil po yon sa kay President Bongbong Marcos. Maraming salamat po, President, sa pagpunta mo dito sa Hamti. Di ba guys, narinig nyo yun? Ang bait ng Pangulo, mapagmahal talaga sa mga Pilipino. You see? Alam nyo, ang gusto niya talaga kasi, malagyan ng rice processing system ang bawat region, saan lugar sa Pilipinas. Kasi para hindi na sila mahirapan. Ay maganda talaga. Ewan ko na lang. Sa totoo lang. Nahihinayang ako kay PBBM pag nag-in ang kanyang term. Nako po, iiyak ako talaga. But ewan ko ba guys, ganun talaga sayang kasi yung skills niya. Para guys babasahin ko ito para malaman po natin. Malalaman po rin natin dito guys kung ilang milyon ba yan. Sabi dito, continuing to empower the country's agricultural productivity and farmers' livelihood. President Ferdinand R. Marcos Jr. inspected the rice processing system RPS facility and distributed various forms of agriculture assistance to several farmers cooperative across by crops during his visit to the municipality of Hamtik and Antique on January 19, 2026. Ay kahapon pala yun mga bes. Kala ko ngayon. The intervention included the distribution of assorted farm inputs and kadiwa financial grants to the local government's units LGU of Hamtik Municipality and Hamtik Multipurpose Cooperative amounting to 5 million and 1.5 million respectively. In addition, various farm cooperative and Antique received farm assistance for worth of 332.1 million under the Department of Agriculture, which is ang DA Livestock Economic Enterprises Development Program. The provincial local government unit of Antique also received 110.63 million in various farms input. You see? Sabi sa inyo kala nyo pupunta lang Pangulo na walang dala. Nagkamali kayo day. As a demonstration of the whole of the government approach to boost the country's rice self-sufficiency
Sea and Food Security, the Philippine Rice Research Institute, PhilRice, distributed 35,530 bags of inbred rice. Rice seeds pala ito. Binhi, valued of 33 million to the PLGU Antique, while the Philippines Crop Insurance Corporation, which is ang PCIZ, distributed 70 check totaling 485,313 to farmers from the municipalities of Amtic and San Jose de Buenavista, Antique. Moreover, the Philippines Center for the Post-Harvest Development and Mechanization, PhilMec, turned over farm machineries worth of 8.4 million, such as a four-wheel tractors and rice combined harvester, to various farmer association and the Bureau of the Fisheries and Aquatic Resources, which is ang BR, distributed 11 units of the 20-footer fiberglass fishing boat. Kung nakita nyo sa litrato kanina, mga kababayan, yun po yun. Ito yung binasa natin with the engines, accessories worth of the 770,000 to fishermen. Kaya nga sabi ko, mahalaga po na basahin po natin ng buo para malaman natin ang mga naibigay or magkano ang mga halaga, diba, na ibigay sa LGUs. Meanwhile, the Philippines Coconut Authority, which is ang PCA, turned over the certificate worth of the 4.24 million to the Hamtec Coconut Farmers Marketing Cooperative for a community-based coconut nursery. The RPS facility is operated by the Hamtec Multipurpose Cooperative and started its operation on November 2025. It produces on average of 60 cabans of rice daily and supplies the province of Antique. You see, guys? Ano pa ang masasabi niyo sa Pangulo? Sabi niyo walang nagawa? Talaga lang. PBBM pa. Siya lang talaga ang sakalam. Hindi talaga mapagmahal sa kapwa Pilipino ang ating mahal na Pangulo. Yan naman talaga ang goal niya mabigyan ng sapat na tulong ang ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Sa every region, no? Kasi kung isang region lang bigyan mo, magtatampo yung isa. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. Thank you Mr. President. Kudos naman talaga sa iyo, sa mga sekretaris niya, sa bawat ahensya ng gobyerno, nagtutulungan. Maraming salamat po sa tulong sa ating mga kababayan dyan sa Antique. Marami pa yun guys, maalabangan yung Pangulo. Pupunta at pupunta, magdadala ng tulong na naman. Sa mga mangisda, kita nyo yung mga fishing boat doon. Galing sa kanya yan. Thank you guys. There's more. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines. There's more.